Welcome back mga kaboksing! Sumatapos nga pong durugin ng ating matibay na pambato at kasalukuyang may hawak ng IBF Minimum Weight Champion belt na si Pedro Taduran, ang nooy undefeated at may hawak ng titulo na pinaniniwala ang susunod o mas hihigit pa sa tinaguriang halimaw ng Japan na Oya the Monster Inoue na si Jinjiro Shigeoka sa kanilang naging bigating laban buwan ng Hulyo nitong nakalipas na taon lamang, na kung saan taliwas nga po sa inaasahan ng dating kampyon at maraming Japanese boxing fans na magiging easy fight lang si Pedro Taduran at matutulad lang sa 5 Pinoy na nakalaban at pinagapang ni Shigeoka sa ibabaw ng lona, ay naging kabaliktaran nga po ang naging resulta ng kanilang laban. Dahil matagumpay nga pong naagaw ni Taduran ang hawak na titulo ni Shigeoka at tinalo ito via 9th round technical knockout. Dahil dito ay halos isang buwan na nga lang po ang aantayin ng maraming Pinoy boxing fans para mapanood ang bigating rematch ng dalawa. Nakatakda nga pong depensahan ni Pedro Taduran ang kanyang hawak na titulo kay Shigeoka ngayong paparating na Mayo 24 sa mismong baluarte ni Shigeoka sa Intex Osaka, Japan. Ang bigating rematch nga po ng dalawa ay magsisilbing co-main event sa isa pang world title fight sa pagitan ni IBF Featherweight Champion Angelo Leo kontra sa former WBO Bantamweight Champion at matibay na pambato ng bansang Japan na si Tomoki Kameda. Bagamat mismong ang ating kababayan pa nga po ang dadayo sa bansang Japan para depensahan ang kanyang titulo, ay marami namang mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na mauulit lang o mas masaklap pa ang sasapitin ni Shigeoka sa kamay ng tinaguriang Kid Pedro General ng Libun Albay na si Pedro Taduran. Samantala, isa pang kababayan natin ang mapapalaban din sa kaparehong boxing event na ito. Dahil ang undefeated at kasalukuyang may hawak ng WBC Far East Flyweight Champion belt at WBO Oriental Flyweight Champion belt na tinaguriang The Venom ng Surigao City na si Vincent Lacar, bitbit ang perpektong record na 9 wins with 4 knockouts, ay susubukang dungisan at ipatikim ang pait ng unang pagkatalo sa kapwa undefeated na Japanese boxer na si Ryo Mandakuro. May kartada nga po itong 5 wins with 3 knockouts at may edad na 24 anyos at may isang Pinoy boxer na rin itong dinispatsa. Tinalo nga po nito ang ating kababayan ni si Alvin Kamike via 8th round unanimous decision. Sa ibang balita naman mga kaboksing, formal na nga pong pinag-utos ng WBA ang isang mandatory title defense sa pagitan ni WBA Super Lightweight Champion Gary Antoine Russell kontra sa kanyang undefeated at knockout artist na mandatory challenger na top prospect ng bansang Japan na si Andy Hiraoka. May malinis na record nga po itong 24 wins with 19 knockouts at kasalukuyang nanggaling sa 10 magkasunod na panalo via technical knockout. Huling laban ni Hiraoka ay kontra kay Ismael Barroso, ang kauna-unahang nagbigay ng talo at big upset sa nooy undefeated at top prospect ng United Kingdom na si Ohara Davies. Nakalaban din ito noon ni Rolando Romero, ngunit natalo lang via 9th round technical knockout. Samantalang si Gary Antoine Russell naman ay may kartadang 18 wins with 17 knockouts at isang talo. Ang nag-iisang talo nga po ni Russell mga kaboksing ay nakuha niya sa kasalukuyang may hawak ng WBC Super Lightweight Champion na si Alberto Puello. At ang tumalo kay Pitbull Isaac Cruz na si Jose Valenzuela nga lang po ang nakalaban ni Russell na umabot sa decision, na kung saan nagawa nga pong maagaw ni Russell ang hawak nitong WBA Champion belt. Inaasahan naman na magtatapos sa knockout ang bakbakang Russell kontra Hiraoka dahil na rin sa lakas at bagsik ng mga kamao ng dalawang boksingero.